Hindi ako makahinga. Sige sa paglinis ng kapaligiran. Pagandahin natin to. Sige sa mancha with Breeze Rose Gold. Ipahid sa dumi with Ultra Clean Concentrate. Tanggal ang mancha sa isang laba. Long-lasting perfume pa. Breeze Rose Gold. You need Close-Up Amazing. Amazing? Ano yun? Close-Up Amazing. Close-Up has antibacterial zinc para fresh breath all day. Close-Up Amazing. How do you get the straight and silky hair you love? I blow dry it. I rebond it. Not afraid of damage? What damage? Dove Straight and Silky with Keratin Tri-Silk Serum. Deeply repairs hair bonds for extra straight, extra smooth, extra shiny hair. Dove. Magandang hapon sa News 5 Alerts. Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na mananagot ang sino mang mapapatunayang gumagamit ng cyanide na sumisira sa bahura ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, handa silang makipagtulungan sa mga kinauukulang ahensya sa pagkalap ng mga ebidensya para makapagsampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng cyanide fishing. Inaalam pa sa ngayon kung sino ba talaga ang dapat managot. Unang sinabi ng BFAR na China at Vietnam ang gumagamit ng chemical na cyanide para mas madaling makahuli ng mga isda. Pero tinanggihan ng China. Kahapon naman sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bukas siyang magsampa ng kaso laban sa mga responsable kung may sapat itong basihan. Sa ibang balita, lumagda sa isang manifesto ang ilang kongresista mula sa Mindanao para tuligsain ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa nagkakaisang manifesto, 53 kongresista mula sa Mindanao ang lumagda. Merong ding 3 party list representative at isang mambabatas mula sa Visayas. Isa sa mga lumagda si Lanao del Norte Representative at House Committee on Muslim Affairs Chairman Mohammad Khalid Dimaporo. Anya, patuloy namang bumabangon ang Mindanao sa kabila ng mga gyera at kahirapan. Hindi raw nakakatulong sa pagbangon nila ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Mindanao Secession. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph, pati na rin sa News 5 Facebook, YouTube, TikTok at X social media pages. Ako po, si Maui David, at narito naman ang mga balita sa Frontline mamaya. Isa patay sa onsehan sa iligal na droga sa Maynila na nauwi sa pananaksak. Sa pool sa CCTV, babae sa Cebu City pinagbabaril ng dahil umano sa love triangle. At cast ng pinakaabangang live-action adaptation ng Avatar The Last Airbender bumisita sa TV5. Yan iba pang mga balita at impormasyong hatid ng inyong kasangga sa Pagbabalita. Frontline Pilipinas, mamayang 6:25 p.m. Cordon yung area, huwag mo papapasok ng media.